Ang unang bagay na ginawa ng batang babae pagkatapos magbalik buhay, ay hanapin ang kaaway niya mula sa nakaraang buhay, bago siya mabagsakan ng bakal na tubo, na walang pag-iisip na iniligtas siya, kahit na galit ang lalaki sa kanya. Hindi siya natatakot kahit kaunti, sa halip, taimtim siyang humalik sa lalaki, dahil alam niya, ang lalaking nasa harapan niya ay mahal na mahal siya. Nalaman niya na sa nakaraang buhay, pinagsamang pinatay ang babae ng kanyang nobyo at tusong kapatid na babae sa batas. Hindi sinasadyang lumabas ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay personal niyang nakita ang lalaking iyon, na hindi lang naghiganti para sa kanya, kundi sa huli ay nag-alay din siya ng buhay para sa kanya. Hanggang sa sandaling ito lamang, tanging ang babae ang nakakaalam, na ang lalaking ito na dati galit na galit sa kanya, at tila malamig na yelo, ay labis palang nagmamahal sa kanya. Sayang, maling paraan ng pagmamahal ang ginamit. Nakikita na ang lalaki ay nananalangin bago mamatay, na sana sa susunod na buhay ay makita siya muli. Hindi may iwasang kumalma ang puso ng dalaga. Nangako na kung may susunod na buhay, sisikapin niyang pahalagahan ito ng gusto, at mamuhay ng magkasama hanggang pagtanda. Sa kabutihang palad, naantig din ang langit sa pag-ibig na ito. Sa susunod na sandali, muling isinilang ang babae, at nagkataong muling isinilang sa panahon ng nobyo. Nagbigay siya ng matinding balita sa lalaki. Dinala ng babae ang isang mamamahayag para ilabas ang matinding balita, upang mapanagot ang isang lalaki sa impyerno. Naalala ko ang ex-boyfriend kong isang walang kwentang lalaki sa nakaraang buhay. Hindi lang niya tinago sa akin, kumampi pa siya sa mapanlinlang na nakababatang kapatid na babae, at pinagselosan ang relasyon namin ng lalaki. Siya yun. Siya ang naghangad na agawin ang yaman ni Kwan, kaya niya pinatay si Joey. Gawa niya rin ito para suruan ng pamilya siyang. Pinayagan niya akong magpanggap na nakasagasa sa aksidente para mailigtas si Jiwei. At pagkatapos ay sinubukan niyang suruan ang relasyon niyo ni Jiwei. Naalala ko ang mga masasamang ginawa ng ex ko noong nakaraan. Kaya ngayon, siguradong babayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa akin at sa pamilya. Kaya agad siyang may bagong plano. Mga kaibigan, nanonood tayo ng drama. Kayo po, may pagbabago sa plano. Ngayon, agad kayong pumunta sa Hotel Junlan, 1168, Hotel Junlan. Dali, hindi na tayo magtatagal. Yung dalawang munting ito, nasa kalagitnaan na ng masama. Basta nakikita na lang natin sila na nagsasagawa ng masama. Iwanan nyo na lang ang mga paghahanda sa inyo. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa silid ng lalaki. Nakita niyang nakahandusay sa sahig ang lalaki, puno ng init. Nang makita niyang buo at walang sugat ang lalaki sa kanyang harapan, agad na lumapit ang babae para tulungan. Ngunit hindi inaasahan, itinulak siya ng lalaki palabas. Hindi ako aalis, nandito ako para tumulong. Dahil dito, ang galit ng lalaki na nag-aalab sa kanyang puso ay biglang nawala. Tinanong ng lalaki ang babae kung anong laro ito, ngunit sa susunod na sandali, hindi na nagpaligoy-ligoy ang babae. Direktang pinatunayan ng kanyang kilos ang kanyang determinasyon. Ganito nila ginugol ang isang napakagandang gabi, at nakuha ng lalaki ang babae na kanyang ninanais. Ngunit nagsimula siyang mag-alala at magduda. Palagi niyang iniisip na bahagi ito ng plano ng babae para ipahamak siya. Kaya pinayuhan niya ang babae. Huwag mong akalain na sa ganito ay magtitiwala ka na sa kanya. Tinitingnan ng lalaki na walang kasiguraduhan. Labing-labi ang lungkot ng babae, ngunit nang maisip niya ang paulit-ulit na panlilinlang niya sa lalaki, naiintindihan niya ang lalaki, kaya't direktang hinalikan niya ang lalaki ng buong puso. Sa kabilang banda, isang eksena ng masamang lalaki at mapanlinlang na babae ang nahuli ng mga mamamahayag. Galit na tumawag ang masamang lalaki upang magalit sa babae, at ito rin ang unang hakbang ng babae sa kanyang paghihiganti. Agad niyang naisip ang nakaraang buhay. Nagtakda ang masamang lalaki at mapanlinlang na babae ng mamamatay tao sa site ng konstruksyon. Naghahanda silang patayin siya gamit ang bakal na tubo habang siya ay nag-i-inspeksyon. Sa oras ng krisis, biglang dumating ang babae upang iligtas ang sitwasyon. Ginamit niya ang lahat ng lakas para itulak palabas ang lalaki, ngunit nasaktan ang kanyang binti. Hinabol ng panda si Xiangyan. Hindi ako nasasaktan. Hindi ako nasasaktan. Song Cheng. Dumarating si Ginoong Xiang. Kumusta ka? Ayos lang ako. Ikaw naman. Ang lakas ng loob mo. Sabi mo, sino ang nag-utos sa'yo gawin to? Patawarin mo ako, Ginoong Xiang. Oo. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Lumapit ka. Umupo ka ulit ng maayos.
Siya ang tumawag. Hindi mo sinagot. Hindi sinagot. Ayaw kong sirain ang ating relasyon dahil sa iba. Sirain ang ating relasyon. Huwag. Siyang yan. Ginoo. Sa totoo lang, si Xiang Yan, palaging naiisip na siya ay nanghihinayang sa kanyang mga nakababatang paa, naging malupit ang kanyang ugali, lumayo ka. Noong nakaraang buhay lang. Hindi ba tumayo siya? Sa pagkakataong ito, maaari bang makahanap ako ng paraan para mapatayo siya ng mas maaga? Ano ang tinitingnan mo? Ako. Nakikita mo na. Ako ay isang pipi. Sigurado ka bang gusto mo pa ring makasama ako? Xiang Yan. Kahit ano pa ang itsura mo. Gusto ko pa rin. Parang aso ang taong ito. Ruan Jiwei. Huwag mo akong pagtataksilan. Kung hindi, kaya kong gawin ang kahit ano. Song Cheng. Hindi ka ba titigil? Tigilan mo na ang kalokohan. Dali, lumapit ka rito at makita mo ako. Hindi ako pupunta. Kung hindi ka aakyat, papatunayan ko kay Jojo na sirain ang mga alaala ng mga magulang mo. Angat ka ba? Kayo ni Ruan Kiao Shenwang. Noong nakaraang buhay, hindi ba sapat na pinatay ninyo ang mga magulang ko? Pinipilit pa ninyo ako gamit ang pananakot at pang-aakit. Kinawa nila ang yaman na iniwan ng magulang. Mga alaala ng magulang, sila ang susi para makuha ang yaman na iyon. Hindi pwedeng masira nila ito. Una, kunin mo na ang mga bagay. Bigyan kita ng 30 minuto. Kung hindi ka pupunta, huwag mo nang asahang makikita ka pa. Mga alaala ng magulang mo. Binibining Ruan. Saan ka pupunta? Tito Chen, may kailangang ayusin ako. Babalik din ako mamaya. Binibining Ruan. Ru Jiwei. Hindi mo mapigilan ang sarili mo. Hanapin si Shenwang. Ginoo siyang. Marahil totoo si Miss Ruan. May kailangan siyang ayusin. Naniniwala ka ba? May sugat pa rin ang binti ni Miss Ruan. Habolan mo na siya ngayon. Siguro maaari pa nating habulin. Huwag ka nang umalis. Nakakainis ang pag-ikot-ikot mo. Paano kaya nakapangahas si Ruan Jiwei? Paulit-ulit niyang sinisira ang plano natin. Sinasabi mo ba na alam niya? Ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Hindi siguro. Tiwala siya ng lubos sa bagay na iyon. Paano kung sinabi ni Xiang Yan sa kanya? Hindi naman. Alam ni Xiang Yan na ayaw sa kanya ni Ruan Jiwei. Hindi rin niya gagamitin ang pag-ibig para ikulong si Ruan Jiwei. Ngayon, ang Xiang family ay nakikipagpaligsahan sa pamilya Shen para sa proyekto sa West Bay. Gustong-gusto ni Xiang Yan si Ruan Jiwei. Bakit hindi mo hayaan si Ruan Jiwei tumulong sa pagkuha ng proyekto? Bakit mo ako tinatawag? Tinanong kita, noong araw na iyon sa site, ikaw ba ang nagligtas kay Xiang Yan? Ano bang ginawa ko? Anong kinalaman mo dito? Bakit hindi ka kasama si Ruan Kiao? Jiwei, ako at si Ruan Kiao ay nagka-misunderstanding. Ang pakakasalan ko ay ikaw. Tingnan mo, nakabili na ako ng singsing. Tara na. Uwi na tayo, boss. Talaga namang wala kang kahihiyan. Ang tungkol sa iyo at kay Ruan Kiao ay naging headline na, at may mukha ka pang manligaw sa akin dito. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Ibalik mo ang mga alaala ng mga magulang ko. Kung hindi, ibubunyag ko ang tungkol sa iyo at kay Ruan Kiao, at iba pang mga lihim na hindi dapat malaman. Nagbato sa reporter, ikaw ba ang may lakas ng loob? Jiwei, hindi naman totoo yun. May paliwanag ako, lahat si Ruan Kiao. Huwag mo nang sabihin sa akin yan. Ayaw kong makarinig nito. Kung hindi mo ibabalik sa akin, may paraan ako para mapilitan kang ibigay. At saka, yung bahay na tinitirhan mo ay akin. Magmadali kang lumipat. Kung hindi, aabutan kita ng reklamo sa pulis. Ruan Jiwei, akala mo ba na kapag nakipagsabuatan ka sa negosyante, magagawa mo akong anuman? Huwag mong kalimutan, sino ang naglagay sa kanya ng droga? Sino ang nag-hire ng mga manggagawa para saktan siya? Sino ang gumawa nito? Kung malalaman ni Xiang Yan ito, ikaw ang may gawa.
Sa tingin mo, siya ba ay magpoprotekta pa sa'yo? Ji-Wei, sa mundong ito, ako lang ang makakapagprotekta sa'yo. Si Xiang Yan, isa lang siyang baliw na pabago-bago ang isip. Makinig ka. Okay ba? Kung hindi ako makikipagtulungan sa kanya, hindi ko rin makukuha ang buto at mga alaala ng mga magulang ko. Ang muling pagsisimula ng pamilya Ruan. Kailangan pa rin ng pondong ito mula sa mana. Kailangan ko muna siyang mapanatili. Pero kung iiwan ko siya ngayon, magdududa siya sa akin. Hindi mo kailangang umalis agad. Sinasaligan ka ni Xiang Yan. Pwede mo ba akong tulungan? Pakiabot sa akin ang proyekto ng Z1. Kunin mo ito. Proyekto ng Z1. Kapag nasa kamay na ito ni Shen Jia, agad kitang pakakasalan. Tungkol sa mga alaala ng iyong mga magulang, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko lahat ng mga iyon para sa'yo. Sige. Tito Chen. Alisin mo lahat ng gamit ni Ruan Ji-Wei. Linis lahat. Paano kung bumalik si Ginoo o binibining Ruan? Hindi na siya babalik. Sabi ni Miss Gwen na siya ang bahala. Hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Ilabas mo lahat ng gamit niya. Lahat ng bagay niya. Ayaw ko ring makita. Sige. Tatawag agad ako ng tao para ayusin ito. Pakawalan mo. Bumalik na ako. Bumalik na ako. Tito Chen. Paalisin mo siya. Paalisin mo siya. Nagsawa na ako. Hindi ka ba umalis? Bakit ka pa bumalik? Bumalik ka ba para pagtawanan ako? O kaya naman ayaw mo akong kawan? Nakita mo na. Isa akong walang kwentang tao, isang taong hindi na kailanman makakatayo muli. Anong gusto mong sabihin? Akala mo ilang salita lang ay makakabuo muli ng buong tiwala ko sa iyo. Ayaw ko nang makita ka ngayon, lumayas ka na. Kung ayaw kong umalis, hindi mo ako mapipilit at hindi rin ako aalis. Hindi na ako aalis kailanman. Si Yan. Hindi ka kawawa. Huwag. Hindi pwedeng dito. Proyekto sa West Bay. Nasa cellphone ba ito? Quan Ji-Wei, bilisan mo, wala nang maraming oras. Tiyak na para kay Shen Wang. Bakit ka nandito ulit sa umaga? Bakit? Ayaw mong gawin, para ba kay Shen Wang ito? Alam mo, ang magiging kahihinatnan ng pagtataksil mo sa akin. Ang negosyong ito, talagang hindi nasisiyahan. Ginoong Xiang, ito ang bagong proyekto na plano, pakitingnan. Ang layunin natin sa pagkakataong ito ay ang West Bay, proyekto ng West Bay. Ayos. Tumakbo.
Alam ko, Wei. Gusto kong makita. Anong pinapagawa mong laro? Alam ko, Wei. Nagawa mo na ba? Si Xiangyan ay pupunta ngayon sa Maiteng sa West Bay. Kailangan ko na ngayon ng proyekto. Nahanap na. Ihahatid ko na sa iyo. Ginoo. Ganito lang ba siya? Nakakuha ng mga lihim na dokumento, hindi ba? Sino? Saan? Ayan, nasa labas ako, namimili ng gulay. Babalik ako mamaya para kumain kasama ka, talaga. Syempre, hintayin mong matikman ang aking galing sa pagluluto. Sige, hindi na kita kakausapin. Sasabit na ako Ruan Jiwei. Kung manggahas kang ipagkanulo ako, sigurado kang mamamatay ka. Negosyo. Sasama ka ba? Sasama. Nakuha mo na ba? Negosyo. Negosyo. Nagulat ka nang makita ako. Negosyo. Ako. Sundan mo ako. Ruan Jiwei. Sundan mo ako. Shangzong, si Chiwei ngayon ang girlfriend ko. Bakit siya sasama sa'yo? Sabi mo nga, di ba, Jiwei? Ako si Ruan Jiwei. Huwag mo akong piliting sabihin ito ng pangatlo. Jiwei. Hindi ba't matagal mo nang? Gusto mo rin ba ito? Pinaalis mo siya. Ibibigay ko ito sa'yo. Ruan Jiwei. Dahil lang sa isang pirasong jade. Kailangan mo akong ipagkanulo. Kailangan lang makuha ang jade pendant para makontak ang mga magulang noon na nagtiwala sa tagapamagitan para makuha ang kanilang mga iniwang yaman. Kung ayaw mo nito, sisirain ko na lang ito. Huwag. Hayaan siyang umalis. Xiangyan. Umalis ka na muna. Ruan Jiwei. Itong jade pendant, yun ang kahalaga ito sa'yo, Miss Ruan. Ngayon, umalis na kasama si Shangzong. Maaaring huwag nang sagutin ng pangkat ng negosyo ang mga bagay na ito. Huwag nang balikan. Ay pauwi mo muna si Xiangyan. Babalik ako mamaya. Binibining Ruan. Tama na. Ruan Jiwei. Huwag kang magsisi. Song Cheng. Tara na. Ibalik mo ang jade pendant. Kung muling sirain mo ang aking plano, itatapon ko ang abo ng iyong mga magulang sa kanal. Yaman ng pamilya Ruan. Hindi pwedeng mapunta sa ibang tao, kahit mabasag ang pendant. At least bumalik ito sa akin. Walang makakagalaw sa perang iyon. Ginoo. Nag-aalala po ba kayo kay Binibining Ruan? Ginoo ng negosyo, si Miss Ruan, isara mo ang pinto. Huwag siyang papasukin. Ginoo ng negosyo, ang lakas ng ulan sa labas. Sa tingin mo, ano sa palagay mo? Nag-aalala ka, kaya sumama ka sa kanya sa ulan. Tito Chen, ako si Jiwei. Buksan mo na ang pinto.
Gusto mong samahan siya. Alam mo. Bilisan, itulak mo ako palabas. Sige. Ruan Jiwei. Xiang Yan. Huwag kang umalis. Xiang Yan, huwag kang umalis, bitawan mo. Anong mga laro pa ang gusto mong gawin sa akin? Yung proyekto sa West Bay, nakuha mo na. Sa akin ngayon, walang angkop na proyekto para ibigay mo ulit kay Shen Wang. Ayoko ng kahit anong proyekto, ikaw lang ang gusto ko, huwag mo akong iwan. Ruan Jiwei. Akala mo ba madali mo akong lokohin? O iniisip mo ba na mabait ako, kaya kitang paulit-ulit na patawarin? Patawarin mo ang iyong pagtataksil. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Kung magtataksil ka sa akin, tiyak na mapapahamak ka. Pumunta sa auction, malalaman mo na, hindi kita tinaksil. Gusto mo pa bang ipasok ako sa auction? Mahiya naman ako, Ruan Jiwei. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Sinasabi ko ang totoo, pakiusap, maniwala ka sa akin kahit isang beses. Xiang Yan. Xiang Zin, Kai Zin, pamilihan. Tito Chen. Ano ang negosyo? Ginoong Xiang, nasa silid siya at nagpapahinga. May kailangan ka, Ginang. Ruan, sip-sip, pupunta ba siya sa auction ngayon? Ginang, Ruan, huwag mo akong sisihin sa pagiging masalita. Ibinigay mo ang proposal ng negosyo sa iba, katumbas ng pagsuko ng lihim ng negosyo sa ibang tao. Ngayon ang paligsahan sa pagbebenta. Naisip mo na ba, paano si Business General ipapaliwanag sa mga shareholders? Hindi ba, ako? Sige na. Ngayon, ano ang sasabihin ko? Hindi maniwala si Xiang Yan. Hindi siya pupunta. Ako na lang pupunta. Huwag na siyang pansinin. Hayaan mo siyang umalis. Yung proyekto na 70 bilyon. Kaya kung mawalan. Ruan Jiwei, buhay ka pa pala. Jiwei, bakit ikaw lang nag-isa ang dumating? Nasaan si Ginoong Xiang? Hindi niya ba kayang pumunta? Huwag mong sabihin yan, si Xiang Yan ay para sa isang babae. Nawala ang proyekto ng kumpanya ng Xiang. Siyempre, hindi siya makakapunta. Talaga ba? Sinasabi mo bang si Ginoong Xiang ay hindi tinanggap ang ganitong kalaking proyekto sa ZY dahil sa kanyang kapatid na babae? Ruan Jiwei, kahit na may suporta ka mula kay Xiang Yan, ano naman kung may bakang ka? Hindi ako naniniwala na kayang pilitin ni Xiangxi si Xiang Yan na maprotektahan ka pa niya. Tumahimik ka, ate. Ang proyekto ni Shen Wang, hindi mo naman siguro ninakaw iyon mula kay Xiang Yan. Diyan mo nakuha. No, hindi ko inakala na kaya mong gawin ito para kay Shen Wang. Hanggang ganito kalayo, anong sinasabi ninyo? Ninakaw niya ang dokumento ng mahalagang proyekto. Ate, hindi ko sinasadyang nasabi iyon. Hindi ka ba magagalit? Nasaan si Ginoong Xiang? Hindi naman. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Ito, si Ginoong Xiang ngayon ay para sa babaeng ito. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Nakikita ko na dapat nang palitan ang posisyon ng chairman ng negosyo ng ibang tao. Ginoong Wang, handang isakripisyo ni Xiang Yan ang Xiang Corporation para kay Ruan Jiwei. Mabuti pang mamuhunan ka na lang sa pamilya Shen. Si Xiang Yan ay hindi maganda ang pakiramdam. Dahil sa kanyang kalusugan, kaya nga hindi siya dumating. Pakiusap, huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi ng iba. Ate, sa tingin ko ikaw ang nagnakaw ng proyekto, kaya hindi niya masabi sa board, kaya hindi siya nang ahas pumunta. Ang West Bay ay talagang isang proyekto na tiyak na malulugi. Ngayon, mayroon ng mas magandang proyekto. Gusto kong marinig kung ano pang proyekto ang mas maganda kaysa sa West Bay. Century Park.
Sinasabi mo ba yung yun, na kahit ang aso ay ayaw sa lugar na iyon? Inaakala mo ba kaming tanga? Sa paligid ng Century Park, walang tao, walang nibentang bahay sa loob ng 8 taon. Hintayin mo lang, nakikita ang sirang parke na iyon. Kahit ngayon pa nga, kinatawan ito ng pangkalahatang samahan ng mga negosyante. Kami, ay hindi kailanman, magpapahintulot na gamitin mo ang pangalan ng samahan, para bilhin ang isang lugar, na kahit ipadala ay walang kukuha. Sinasabi ko dito, ay mas maganda kaysa sa proyekto sa Z1. Mas kikita pa ito kaysa sa West Bay, kuya. Hindi mo naiintindihan, huwag magpanggap, huwag ka nang makialam, naniniwala si Shangyan sa'yo, hayaan mo siyang magpabeya, pero hindi makapagpusta ang mga shareholders. Itong Shangyan ay tungkol sa Shangxi, sobrang hindi responsable, binigay pa sa isang estranghero, ibigay sa isang dayuhan, hindi pwede, kailangan ng makipag-ugnayan sa negosyante, hindi dapat hayaan, nasirain ng isang babae. Ang auction na ito, palibot ng Century Park, pinapaunlad ang komersyal na lugar. Mabilis na tumaas ang halaga ng merkado ng 10 beses. Samantala sa bahagi ng West Bay, dahil natuklas ang sobra ang polusyon, nagdulot ito ng pagbagsak ng halaga ng merkado. Huwag magpakitang gilas, huwag kalimutan, nasa akin pa ang abon ng mga magulang mo. Nagsisimula na ang auction, ngayon ay sa West Bay area. 80 milyon. G-Way. Magbibigay ba ang Shangyan ng 80 milyon para makipagbiruan sa'yo? 100 milyon. 100 milyon. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang proyektong West Bay na ito ay isang ginto na palayok. 100 milyon ang gusto mong makuha. Magbibigay ako ng 200 milyon. Ang proyektong West Bay, kapag lumampas sa 100 milyon, tiyak na lugi. Doon na kayo iiyak. 200 milyon. May alok pa ba ang boss? Ate, bakit hindi ka na nakikilahok? Wala ka na bang pera? Kung ganun, tatanggapin na namin. Di na. Roan, natapos na ang proyekto sa West Bay. Mahalaga ito nang hindi bababa sa ilang bilyon. Bakit mo naman ibibigay ang West Bay sa iba? Gusto mo bang saktan ng aming pamilya? HMPH. Huwag pansinin ang babaeng ito. Mahaba ang buhok pero maikli ang pananaw. Ikaw, ako ang tunay na representante nito ngayon. Mga tao na nagbid mula sa pamilya siya. Sasabihin ko na hindi ako sasali. Hindi na ako sasali. 11 bilyon. Hindi ka ba hindi sasali sa auction? Sila nag-aalok ng 10 bilyon. Anong gagawin natin? 10 bilyon. May mag-aalok pa ba ng mas mataas? 20 bilyon. Ginoo Shang, kailangan ba nating tumugma sa presyo? Hindi kami tutugma. Hindi kami tutugma. Dali, dali, dali. Hindi sila sumama. 2 bilyon, nakapagkasundo. Alam mo na, mukhang nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Pinabayaan mo akong makuha ito. Napakalaking pagkakataon. Sa lupain ito sa West Bay, hindi bababa sa 30 bilyon. Salamat po sa inyong kabutihang loob. Akala ko si Ginoong Shang na ang darating para ayusin ang sitwasyon at makuha ang West Bay. Hindi ko inakala na kailangan pa rin sumunod sa kapatid na babae. Ang pamilya Shang mula ngayon, tila magbabago na ang takbo ng panahon. Shangyan, bakit mo pa pinapayagan ang babaeng ito na magpaloko? Napakahalaga ng proyektong West Bay. Ngayon ay ibinibigay mo na lang sa iba. Shangyan, hindi ko kailanman sisirain ang pamilya Shang. Ayan. Ako ang iyong babae. Hindi kita sisisihin. Sige. Shang, ayan. Itong babae ang sanhi ng kaguluhan. 1 segundo lang, tumahimik ka. Ang pamilya kong Shang ay hindi kulang sa proyektong ito sa Ziwang. Susunod ay ang Century Park. Magpresyo na kayo, mga boss. 10 milyon. Ate, nasa ilusyon ka pa rin dito. Talagang gagastos ka pa para bilhin ito. Pati aso ayaw sa lugar na iyon. Saan mo inilagay si Shang? Ngayon, pinahiya mo si Shang ng todo. 1 bilyon, 2 bilyon, 2 bilyon. Shang yan. Pinapabayaan mo pa rin siyang magkalat, yung lupa, hindi kahit 10 milyon ang halaga niyan. 200 milyon, may nag-aalok pa bang mas mataas? Kumusta, mga negosyante, magsalita ka na. 200 milyon, nabenta. Vice Presidente, binabati kita. Talagang maganda ang pakikitungo ni G-Way sa'yo. Yung lupa na hindi may benta kahit milyon-milyon, naibenta mo pa sa 2 bilyon. Sino ang nagsabing, palaging lugi ang Century Park? Ate,
Nananaginip ka pa rin dito sa araw. Hindi ba't mas alam mo kaysa sa lahat ng tao rito, ang proyektong ito, kung talagang siguradong panalo at walang lugi? Bakit nga ba hindi sumasali ang lahat sa auction? Oo nga, 8 taon nang ginagawa tong lugar na to. Kawawa ang dami ng tao. Paano kakikita dito? Sino ba ang nakakaalam kung anong nilagay ng babaeng to sa isip ni Ginoong Siyang na willing siyang gumastos ng 200 milyon para makipaglaro sa kanya? Anong alam nyo? 2 milyon para sa isang negosyo, malaki na ba yun? Pero pera lang yun, para mapangiti lang si Bomay. Kaya ng negosyo yun, may ganitong kakayahan sila. Kayo meron ba? Boss, ipinasa ko sa iyo ang grupo. Talagang nag-aalala ko para sa pamilya Siyang. Parang ginagamit mo ang investment namin, na parang charity lang. Isang taong basta sinusunod lang ng mga babae, ay hindi karapat dapat maging direktor ng Siyang. Payo ko sa iyo, dali, ipagkaloob ang pwesto ng direktor ng negosyo, para sa kanya. Hindi ako uupo. Ikaw ba ang uupo? HMPH, marami pang masangkop sa posisyong ito. Kung kinakailangan, magsasanay tayo ng bago muli. Mas magaling sila sa'yo. Kayo po, magpakatatag muna. Pakinggan niyo ako. Century Park, malapit nang simulan ang bagong proyekto. Bilin ang lupa na ito. Siguradong kikita ka ng walang lugi. Ate, saan mo nakuha ang balitang ito? Mga bagay na hindi pa tiyak, sinasabi mo na siguradong kita. Hindi ba't mas alam mo pa, kaysa sa lahat ng narito, yung lugar na iyon, tanga lang ang pupunta para i-develop iyon. Sa tingin ko, ang boss ng negosyo na ito, ay malulugi dahil sa babaeng iyon. Sobrang papahamakan na, boss. Sigurado ka bang gusto mong maniwala sa mga baliw na sinasabi ng babaeng ito? Naniniwala ako sa kanya. Siyang yan. Posisyon ni Siyang Dong. Huwag ka nang umupo. Siyang yan, posisyon ni Siyang Dong. Huwag mong iisipin na mauupo ka, matatapos ang board meeting bukas. Kung nakaupo ka pa rin sa posisyon ng chairman, luluhod ako at yuyuko sa iyo. Terra, team. Pera. G-Wave, ginawa mo ito para tulungan akong lampasan si Siyang yan. Pumasok sa loob ng pamilya Siyang. Gamulo sa pamilya Siyang. Talagang labis akong naantig. Ako. Huwag munang kunan sa Century Park. Pwede bang kunan sa Century Park? Kakakuha ko lang. Anong nangyari? Nakuha na nga. Ang bilis naman. Hindi ba walang gustong kunin ang lupa na ito? Hindi baka. Patuloy pang bumababa ang halaga ng lupa na iyon. Di ba, ate? Ang galing ng iyong pangitain. Ngayong beses, talagang malulugi ang pamilya Siyang. Hindi naman talaga ito ganoon kamahal. Ngayon pa ay bumagsak pa ang presyo. Sa tingin ko, yung posisyon ni Chairman Siyang yan, talagang malapit ng matanggal. Sino ba ang nagsabing bababa ng sobra ang Century Park? Yung lupa na yun, walang gaanong halaga sa merkado. Sa mga nakaupo dito, sino ba ang hindi nakakaalam nito? Pinakabagong dokumento, ang Century Park na proyekto, ay papasok sa International Trade Center. Kailangan ng kabuuang pagbabago. Ang presyo ng lupa, dapat tumaas, nang hindi bababasa. Ilang beses. Ano ang sinasabi mo? Ang halaga ng Century Park, hindi ba aabot ng ilang bilyon? Hindi lang iyon. Ang planong ito ay sumasaklaw sa buong Century Park at mga nakapaligid na lugar bilang sentro. Ang Century Park ay magiging pangunahing proyekto sa muling pagtatayo. Ang halaga sa hinaharap ay lalampas sa 10 bilyon. Hindi posible. Isang basurang lupa, paano naman pwede? Biglang tumaas ang halaga nito ng 10 bilyon. Hula-hula mo lang yan. Tama ang sinabi ng babae na ito. At saka, 1 bilyong dolyar ay konservatibong tansya lang. Ang aktwal na halaga sa merkado ay malamang mas mataas pa rito. Ano pa ang silbi kung tumaas pa ito? Kung ito ay isang walang silbi na lupa, maabot ito ng 100 bilyon. Siguradong magiging pangunahin na nakaplano na lugar ng turismo ang West Bay. Maabot ng higit sa 1,000 bilyon ang halaga nito. West Bay ba? Nalaman na ang West Bay ay may labis na polusyon. Ang mga naunang plano sa pag-unlad ng lugar ng turismo ay naantala ng walang takdang panahon. Binili ang lupang iyon. Tinataya ko, wala nang balik pa ang puhunan. Paano? Kayo, binili ang lupang iyon. Paano mangyayari? Paano mangyayari na ang West Bay ay walang balik ngayon? Mayroon bang nagsasabi na hindi totoo si G-Wave? G-Wave, pumunta ka dito. Ruan G-Wave, ginagawa mo ba talaga to? Ikaw ang may gawa niyan, di ba? Ginoong Shen, pakiusap, magpakumbaba ka. Ruan G-Wave, hintayin mo ako. Paano mo nalaman? Natataas ang lupa sa Century Park. Ako. Nagsagawa na ako ng pagsisiyasat dati. Bumanta ka sa bahay namin para sa akin. Kung hindi, pupunta ka sa kanal para hanapin ang abo ng mga magulang mo. Sumpa ni Shen Wang. Ngunit, ito na ang huli.
Basta't makuha ang abo ng mga magulang ko, maaari na akong tuluyang makaalis sa kanila. Ayan. May konti pa akong gagawin. Uuwi na ako. Ginoong Siyang, talagang kami ay nagkamali kay Ginang. Ruan, tingnan ninyo, bakit hindi mo siya pasalamatan? Ruan Jiwei, hindi ka man lang nahihiya na tulungan si Xiang Yan. Yung lupa sa ZY, matagal nang na-expose, sobra ang heavy metals, wala kayong sariling paghatol, bakit ako ang sisihin? Pinipilit mo pa rin akong kontrahin. Huwag mong galawin ang abo ng mga magulang ko. Ruan Kiao, hindi naging masama ang mga magulang ko sa'yo. Bakit mo sila ginagawa ng ganito? Lumayo ka. Ruan Kiao, Shen Wang, akala ko ba tutulungan mo siya? Sige na. Ihulog mo na ang abo. Shen Wang, yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa akin, nagawa ko na lahat. Ibalik mo sa akin ang abo ng mga magulang ko. Sige na, kung gusto mo ng abo ng buto, gawin mo ito para sa akin. Anong bagay? Magdaos ng press conference. Sabihin mo lang, pinatay ni Xiang Yan ang mga magulang mo, at gusto mong putulin ang engagement sa kanya. Hindi pwede, hindi pumayag. Kaya huwag mo nang mag-isip pa, makita ang abo ng magulang. Sandali lang. Huwag mo nang pahirapan pa ako, isang beses lang ang pagkakataon. Pumayag ka, o hindi ka pa rin pumapayag. Akala nyo ba bobo si Xiang Yan? Ngayon magpapalabas sila ng press conference, para sir-on siya. Akala mo, hindi nila mahahanap ang mga kasalanan ninyo. Anong sa tingin mo ang dapat gawin? Kami. Dapat na natin siyang pasayahin ngayon, hindi pwede. Hindi alam ni Xiang Yan ngayon, gaano siya kaambisyoso. Shen Wang. Si Xiang Yan sa auction, pinabayaan tayong mawalan ng ganitong kalaking pera, nawala ang ating dangal, hindi tayo pwedeng, pabayaan mo na siya. Wan Zin, Jia Zin, Shi Shang, Chuang Zin. Pangunahing negosyante, naayos na. Hindi pa siya bumabalik. Hindi pa. Mukhang ngayon, talagang napagbintangan namin siya ng mali. Ayusin mo. Ako. Humihingi ng paumanhin. Sige. Oy, kamusta? Anong sinasabi mo? Ginoo, Ginang Ruan. Nagsusumbong ng tunay na pangalan na ang negosyo ni Xiang ay nagkakaloko sa buwis. Ginoo Xiang, inireport ang kumpanya na nagkakaloko sa buwis. Pinapagawa sa amin ng mga kaukulang ahensya. Itigil ang operasyon at imbestigahan. Ruan Jiwei. Ano na namang gusto mong gawin? Punta sa opisina. Yan. Makinig ka sa paliwanag ko, sabihin mo. Ito ang recording ni Ruan Kiao at Shen Wang, pakikinggan mo muna. Ano sa tingin mo? Anong relasyon natin ngayon? Bakit ako maniniwala sa sinabi mo? Ayan. Dati. Marami akong nagawang sobra. Kung hindi ka man maniwala sa akin, ayos lang. Kahit na ngayon, maraming bagay, hindi ko pa rin kontrolado, ngunit pakitiwala mo. Ang una kong pagpipilian ay palaging ikaw. Para akong hayop na nakakulong. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na lumaban. Tapos, pakinggan mo muna itong recording na ito. Tapos, nakalap ako na ang mga ebidensya ng pagtutol sa buwis ni Shen. Hindi kita ginagawang taxi. Yung mga sinasabi ko ay sina Ruan Kiao at Shen Wang. Pinilit nila akong sabihin yun. Itong mga recording ay ebidensya. Ibibigay mo sa akin, ebidensya ng pag-iwas sa buwis ng pamilya Shen. Ibigay mo sa akin, PPT ng pag-iwas sa buwis ng Shen Group. Song Cheng, Terra na. Sumunod ka,
Ginoong Xiang, bilang nangungunang kumpanya ang Xiang, ay naakusahan ng pag-iwas sa buwis. Paano ninyo ipapaliwanag ito? Sinasabi ng inyong kasintahan, ang nag-ulat ng personal. Ano ang inyong opinyon tungkol dito? Upang makagawa ng malaking pagkatalo si Shen Wang, kailangan mo nang magtiis si Xiang Yan. Mga kaibigan, ang paratang ng Xiang na nag-iwas sa buwis, ay ganap na walang batayan. Mga sertipiko ng trabaho. Inutusan ko na ang accounting na ilabas ito, ang mga ulat pinansyal ng kumpanya sa mga nakaraang taon. Opisyal na ulat ng resulta. Lahat kayo ay pwedeng tingnan. Bakit nga ba, ang nag-report sa'yo gamit ang work ID ay ang iyong fiancé? Narinig ko, na hindi maganda ang relasyon mo sa fiancé mo. Palagi kayong hindi magkasundo. Siya ang nag-report nito. Dahilan ba ng Xiang? Lahat ay maaaring i-report ng kanyang nakababatang kasintahan. Klarong may malaking problema ang kumpanya. Baka naman, yung mga buwis na ito, matagal nang napunta sa'yo. Sa bulsa ni Xiang na lang sana. Ginoong Shen, sabi kanina ng Pangulo ng Negosyo, na ipahayag na ang financial report. Pwedeng pekehin ang financial report, lalo na kung ito ay mula sa pamilya Xiang. Hindi basta-basta ang paggawa ng peking financial report, hindi ito simpleng bagay. Lalo pa, ang nagreklamo sa kanya, pero ang kanyang nobya, hindi ba siya ang pinakamagandang testigo? Ginoong Miss, bilang isang taong nagrereklamo ng may pangalan, maaari mo bang patunayan, na ang kumpanya ni Xiang ay talagang nagsasamantala sa buwis? Mayroon talaga akong ilang ebidensya, at ilang mga nakalipas na usapan. Pwedeng ay parinig sa lahat, ngunit, bago ito ipatugtog, gusto kong anyayahan si Jishen, at si Ruan Kiao, na tumayo. Sige. Ihulog mo na. Ako si Ruan Jiwei, mas mabuting tuparin mo ang iyong sinasabi. Ako si Ruan Jiwei, mas mabuting tuparin mo ang iyong sinasabi. Kung hindi mo ay uulat si Xiang Yan, ibabato ko ang abo ng mga magulang mo. Si Ruan Jiwei ay nag-uulat kay Xiangxi. Kaya pala, si Ruan Kiao at Shen Wang ang nagbanta. Si Ruan Kiao ay hindi ba anak na inampon ng mag-asawang Ruan? Mula sa bahay ampunan, narinig ko na ang mag-asawang Ruan ay hindi naman siya tinrato ng masama noon. Paano siya nakakagawa ng ganito? Mga abo ng mga ampon na magulang. Ginamit para takutin ang mga ampon na magulang. Ang tunay na anak na babae, hindi ganun ang nangyari. Peke ang recording na ito. Siya iyon. Siya at si Xiang Yan ang nagsabing kasinungalingan laban sa akin at kay Shen Wang. Oo. Alam mo, para makasama si Xiang Yan, ibinaling mo ang abo ng magulang mo, sa akin at kay Ruan Kiao. Ngayon ay sinisisi pa kami. Wala ka bang konsensya, Ginoong MS, Jiwei? Talagang ayaw mo ng abo ng mga magulang mo, hindi ba? Tama. Kung hindi, paano posible na, nasa kamay namin ni Shen Wang, ang work permit? Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang Wang Yi. Ruan Jiwei, ang mga abo ng iyong mga magulang, ay itinatago namin muna, basta't sumunod ka lang, sa aming mga utos, ibabalik namin ito sa iyo. Diyos ko, peke. Lahat yan ay peke, Ruan Jiwei, ninakaw mo ang proyekto ni Xiang. Ngayon, inireport mo pa si Xiang, akala mo ba? Pababayaan ka ng mga tao ni Xiang, kung paano nila siya paparusahan, aking desisyon iyon, kaysa dito. Mas dapat ninyong pagtuunan ng pansin ngayon. Ay ito. Ito ay patunay ng pag-iwas sa buwis ni Shen. Dali, kunan mo. Ginoo Shen, maaari bang malaman kung ano ang relasyon mo kay Ginang? Ruan Kiao, ano ang inyong relasyon? Narinig ko na ikaw at ang kasintahan ng Ginoong Xiang ay may ID sa trabaho. Kamakailan lang ay nakita kayong pumasok at lumabas sa hotel na magkasama. Hindi mo ba sabay na nililigawan ng dalawang magkapatid na babae ng pamilya Ruan? Sinasabi mo ba na Ginoong Shen Wang, binibining Ruan Kiao, kayo dalawa ang pumipilit kay Ruan Jiwei na i-report ang dahilan tungkol kay Xiang? Ano ito? Tara na. Ipaliwanag mo nga, binibini. Ruan Jiwei, huwag kang gagalaw. Binibini Ruan, kay Rui Network. Tinulungan mo akong ayusin ito. Walang kahit anong gasgas. Ngayon, maaari na bang pag-usapan itong jade pendant? Bakit ito napakahalaga? Ito ang pamana ng pamilya namin, at ito rin ang alaala ng aking mga magulang. Para sa akin, ay napaka-importante. Ayan. Salamat sa'yo. Ang bait mo talaga sa akin. Kung hindi mo ako pagtataksilan, mas lalo kitang mamahalin. Hindi kita kailanman niloko. Ginoong Xiang. Marami. Mga tao, marami. Ginoong Xiang, nakahanda na ang chef. Tara na, punta tayo sa restaurant. Ano ang inihanda? Sorpresa.
Ito ba ay para sa akin? Gusto mo ba? Gusto ko, basta't ikaw ang nagbigay. Lahat ng ibinigay mo, nagugustuhan ko. Tulungan mo akong isuot. Ay, sila dalawa. Malaking balita ito. Tara, tingnan natin sa kabilang banda. Tara. Si Ruan Jiwei na cute na ito. Hindi ko siya palalampasin. May suporta siya ngayon mula kay Xiangyan. Hindi talaga namin siya matutulungan. Ano ang gagawin natin? Ang mana ng mga magulang niya. Siguradong hindi na rin namin makukuha. Tapos na talaga tayo. Bakit ka nag-aalala? Hayaan na lang silang maghiwalay. Tamad na baboy, gising na. Bakit ka nandito uli sa umaga? Tumunog ang telepono, baka may mahalagang bagay na kailangang malaman. Xiaoyan, nandito na ako at si Xiaozu. Halika na, sundan mo kami. Anong nangyari? Nandito na si Lola at Wenzu. Magpahinga ka pa muna. Lola ni Xiangyan, palaging kasama si Wenzu, nagpapagaling sa ibang bansa. Noong nakaraang buhay, sila ay pumasok habang si Shen Wang ay nakikitang walang laban. Bumalik lang matapos planuhin ang tungkol sa pamilya Xiang. Bakit bigla kang bumalik ng maaga? Kuya Xiangyan. Xiaoyan, ano ang nangyari sa mga binti mo, Lola? Walang anuman. Oo, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Kuya Xiangyan, narinig ko na para mailigtas ang isang babae na hindi ka mahal, nagkaroon ng aksidente. At totoo nga pala. Kailan pa nangyari yun? Sabi ko na noon pa, na dapat maagang magpakasal ka na kay Xiaoshu. Hindi mangyayari ang ganitong bagay. Mabuti na lang at hindi maganda ang kalusugan ng Lola. Bakit mo sinasabi ang mga ito? Pumasok na tayo sa loob, Kuya Xiangyan. Ako na ang tutulong sa iyo, hindi na kailangan. May kuryente ito. Ikaw na siguro si Jiwei, kapatid na babae. Ang ganda mo. Hindi nakapagtataka na si Xiangyan ay sobrang gusto ka. Kapatid na babae Jiwei, alam ko na si Xiangyan, ay ikaw ang gusto. Hindi ako makikipag-agawan sa iyo. Bakit mo ako sinaktan? Kailan kita sinaktan? Ano ka ba? Naglalakas loob kang magpakasasa dito sa aking tindahan. Lola, huwag kang magalit. Alam ko na ayaw sa akin ni Jimei. Hindi niya ako gusto. Dapat hindi ako ganito kamasigasig sa kanya, para hindi siya mag-isip na may iba akong intensyon. Ginoong Wen, paano mo naman ako masisisi? Hindi ko nga ikaw hinawakan. Jimei, bakit ka ba ganito? Sinuntok mo ako pero ayaw mong aminin. Gusto mo pang magpanggap na inosente sa harap ni Kuya Xiangyan. Ang aming Shakja, hindi basta-basta pinapapasok ang kahit sinong tao. Ngayon, lumayas ka na rito, Lola. Ako ang kasintahan ni Xiangyan, hindi ako aalis. Kasintahan, hindi ko ba narinig na gusto mo si Shen Wang at nakipagsabuatan ka pa sa kanya para nakawin ang kapatid ni Xiangyan? Lano, paano? Naging fiancé na naman ng Kuya Xiangyan, ika nga. Tama na. Lola, anong ginagawa mo? Maliit na yan. Ganito na nga, pinoprotektahan mo pa siya. Kung hindi dahil kay Wenzu, na nagsabi sa akin tungkol dito, hindi ko alam sa loob ng maraming taon, na pinapaikot ka lang ng isang babae, na parang bola. Aking kapatid na Xiangyan, tumahimik ka. Ano pang kalokohan ang sasabihin mo? Bakit? Hindi na ba pwedeng magsalita ang tao? Pagpasok ni Xiaoshu, sinuntok mo siya agad. Susunod ba? Pati ako sasampalin mo, Lola. Hindi ko siya pinapalo. Huwag mo akong tawagin. Sige. Kung sinasabi mong si Jiwei ang pumalo sa'yo, mayroon akong surveillance dito, Song Cheng.
May sasabihin ka pa ba, Lola? Bakit mo sinaktan si Xiaoshu? Kita ko na si Ruan Jiwei ang nagtulak kay Xiaoshu. Itinulak niya si Xiaoshu. Ngayon, kailangan mong paalisin siya para sa akin. Kung hindi mo siya paalisin, aalis ako. Mula ngayon, ako, wala ka ng apo na ganito. Xiaoyan. Talaga bang hindi mo siya papalayasin? Hindi ko siya papalayasin. Sige, kung ganun, aalis ako kasama si Xiaozu. Sa susunod, huwag mo na akong tawaging Lola. Lola, huwag kang umalis. Lumayas ka. Sige na nga, maganda ang relasyon ni Xiangyan at ni Lola. Mas mabuti na huwag dahil sa akin. Mahirapan si Xiangyan. Sige. Ako na lang ang aalis. Ruan Jiwei, bumalik ka sa akin. Xiaoyan, huminto ka. Lola, anong nangyari sa iyo, Lola? Anong nangyari sa'yo? Kaka-stabilize lang ng kalagayan ni Lola. Paano mo naman magagawa yun dahil sa babae na yun? Gusto mo bang magalit si Lola? Song Cheng, dalhin mo si Lola sa ospital. Lola, tutulungan kita. Kuya Xiangyan, hintayin mo ako. Naiwan ka na. Dahil sa'yo, Lola, na-hospital dahil sa galit. Kung may mangyaring masama, hindi kita papatawarin. Hoy, binibining Ruan, ang iniwang kayamanan ni Ginoong Ruan at ng Ginang, ay kailangan ng Jade Pendant at isang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian, na ipapasa sa tagapamagitan, para makuha ito, tungkol sa mana. Dapat ay nandoon pa ang kasunduan, sa Ospital ng Huatian. Ospital ng Huatian. Ginang, Wen, mayroon akong isang paraan para paghiwalayin sina Ruan Jiwei at Xiangyan, at nakakuha ko ng napakahalagang balita. Magagamit natin ang balitang ito para mapagsunurin si Ruan Jiwei. Anong paraan? Sabihin mo nga. Lola, pupunta muna ako para kunin ang ulat. Magsimula ka munang umupo dito. Bakit siya nandito sa ospital? Ang kasunduan ay kay Ginoong Ruan at sa kanyang asawa. Palaging dala-dala, sila ay dinala, ipinadala sa Huatian Hospital para sa autopsy. Yung kasunduan ay dapat nasa security department ng ospital. Xiaoshu ay hindi dumating para sa akin. Sino yung dalawang tao sa likod niya? Binibining Ruan, ito ang kasunduan, na iniwan ng inyong mga magulang bago sila pumanaw. Anong ginagawa mo, Ruan Jiwei? Kung gusto mong makuha ang mana ng mga magulang natin, kailangang sundin mo ako. Paano kung hindi ako sumunod? Ayaw makinig. Eh yung kasunduan na yon, hindi mo makukuha habang buhay. Ibalik mo ang kasunduan. Ha? Kayong tatlo. Ako si Jiwei, hindi mo inasahan na mapupunta ito sa akin, di ba? Jiwei, may dalawang pagpipilian ako para sa'yo. Una, makinig ka sa amin. O kaya naman, huliin mo siya sa akin. Habulin, huwag mong hayaang makatakas siya. Naayos na ang lahat ng tao ko. Kailangan makita ni Kuya Xiangyan na nakikipaglaplapan siya sa ibang lalaki. Gusto kong mapahiya siya at masira ang pangalan niya. Pumunta ka dito. Sumakay ako ng elevator pababa. Tumakbo ka. Tumakbo ka. Mangkukulam. Pinapayagan kang akitin si Xiangyan. Hahawakan ka nila. Hindi ka palalampasin ni Xiangyan. Sabi mo nga, kapag nakita ni Xiangyan, nakasama mo ang matandang lalaki sa isang kama, baka hindi na siya maniwala sa'yo. Anong balak mong gawin? Bitawan mo ako, mag-ingat ka. Ayaw kong maniwala na sa huli, magugustuhan ka pa rin ni Xiangyan. Dalhin mo siya sa akin.
Babae, hahayaan mong kumagat ako, hindi ka makakatakas. Hindi ka magtatagal na mayabang. Maghihintay ako na iwan ka ni Brother Xiangyan. Tingnan ko kung paano kita paparusahan. Hindi ako magsasawa kay Xiangyan. Kung hindi, hindi rin siya magliligtas sa akin, sa aksidente ng sasakyan. Alam mo na. Hindi lang ako nakakaalam. Sa aksidenteng iyon, ang nagligtas sa akin ay si Xiangyan. Alam ko pa nga, yung aksidente, na kayo-kayo ang nagplano, ng maingat. Sabi mo, kung malaman ni Xiangyan, na ikaw ang nagsabi sa kanya, paano kanya haharapin? Lola. Xiaoshu. Ikaw ba ang dahilan ng sakit sa binti ni Xiaoyan? Bakit? Bakit mo ito ginawa? Lola, tumakbo ka na. Tumahimik ka. Lola, narinig mo na lahat. Tinanong ko lang ang nurse kanina. Sabi niya, galing si Lola sa direksyong ito. Ako dito, maliit na si Ian. Tumahimik ka. Narinig mo lang ba kanina? Anong tunog iyon? Wala naman. Parang, narinig ko ang boses ni Lola. Dumating na sina Ian. Ano ang gagawin natin? Dumating na sila. Anong gagawin natin? Ginang. Wen, may paraan ako. Lola. Taijan, Ji-Wei. Ji-Wei. Pangulo ng negosyo, Pangulo ng negosyo, mabilis kang pumunta at tingnan si Lola at si Ji-Wei. Opo. Kuya Xiangyan, kaya mo nang tumayo. Matandang ginang, matandang ginang. Matandang ginang, matandang ginang. Ayan. Kaya mo nang tumayo. Ron Ji-Wei. Bakit mo sinuntok ang Lola? Hindi ko sinuntok ang Lola. Ikaw ngayon. Nagmamaliit ka pa. Nakita namin ni Kuya Xiangyan. Ikaw ang nagtulak sa Lola pababa ng hagdan. Hinahatak ko lang siya. Nakita namin lahat yan ng personal. Pwede pa bang peke yan? Ruan Ji-Wei, ang pagpapanggap mong naghihirap. Matagal na naming nakita kung paano mo ito ginawa. Aking. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Nakita ko mismo ng aking mga mata. Paano mo ako mapapaniwala? Ginoong Wen. May paraan ako. Makikita mo rin mamaya. Lola. Lola. May mukha ka pang tatawagin pa. Gusto lang makita si Lola. Patay na ba siya? Ginang. Wen, huwag kang mag-akusa dito ng walang dahilan. Ikaw mismo ang may sala. Tama na. Kung gusto mong mag-away, labas tayo. Ayan. Isang bagay lang ang gusto kong sabihin. Pagkatapos sabihin ko, aalis na ako. Maniwala ka man o hindi, ako, kapatid na si Xiangyan. Huwag mo siyang pakinggan. Gusto ka lang niyang gamitin. Dahil sa nararamdaman mo para sa kanya, niloko ka. Doktor, kamusta ang kalagayan ng lola ko? Sa ngayon, ligtas ang buhay niya. Ngunit ang ulo ng pasyente ay nakaranas ng matinding pagkabangga. Kailan siya gising? Nakasalalay ito sa pasyente. Kalagayan ng sariling pag-recover. Satisfied ka na ba ngayon? Ayaw ko nang makita ka ngayon. Umalis ka. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, umalis ka na.
Huwag ka nang bumalik sa harap ko. Ayan. Sigurado ka ba? Huwag mo nang ulitin pa ang sasabihin ko. Ayos. Umalis na ako. Kuya Shangyan, kumusta ka? Hindi kaya may masyadong problema si Lola. Nakuha ko na ang kasunduan. Alam mo na, ibinigay na ba ng mga magulang ko ang mana? Kanino nila ito ipinagkatiwala? Hindi ko alam. Pero, pwede mong hanapin si Dr. Chen sa Taizhong Traditional Chinese Medicine. Noong buhay pa ang mga magulang mo. Sila ay magkaibigan niya. Kaibigan niya siya. Sige. Naiintindihan ko na. Tito Chen. Ikaw ba? Ang anak ni Lolo Ruan. Ngayon, maaari mo na ba akong ibigay, ng mana ng mga magulang ko, ang perang ito? Hindi ko pa maibabalik sa iyo ngayon. Naiwan ang alaala na iyan sa ibang bansa. Ipapadala ko ang 2 alaalang ito. Hintayin natin na makabalik si Naiwan. Kailangan mong pirmahan para makuha mo ang pera, para maibigay ko sa iyo ang pera. Sige po. Tito Chen, pwede po ba kayong tulungan? Sige, sabi mo. Pakiusap, tulungan mo akong iligtas ang isang tao. Tio Chen, kamusta ang lola? Kaya bang kumilos? Oo, kaya. Ano ang ginagawa ninyo dito? Ruan Jiwei, ano ang ginawa ninyo sa lola? Bakit inalis nyo ang maskara? Natatakot ka ba sa lola, na baka magising siya at ituro ka, kaya gusto mong patayin siya para manahimik? Hindi ako kasing ganyan mo. Tio Chen ay nandito para iligtas ang lola. Kuya Shangqing, naniniwala ka ba sa kanya? Walang paraan para makatulong. Tanggalin niyo na ang mga maskara. Sa tingin ko, gusto niyang pumatay. Lola, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Lola. Lola, gising ka na. Ginang, Gwen, gising na si Lola. Bakit ka natatakot? Baka may ginawa kang masama. Natakot na ma-expose ni Lola. Anong masama kong nagawa? Nagising na si Lola. Siyempre, ikinagagalak ko. Lola, sabihin mo sa akin, sino ang nagtulak sa'yo pababa ng hagdang? Anong ibig sabihin nito? May pasa sa ulo ng pasyente, nagiging sanhi ng pagkalito. Ngayon kahit nagising na, ngunit ang mga pasa ay hindi pa nawawala. Sa ngayon, hindi makapagsalita at hindi makagalaw. Ayan, hindi kita kailanman sasaktan. Hindi naman masasaktan si Lola. Tio Chen, tara na. Kuya Shangyan, talaga bang naniniwala ka kay Ate Jiwei? Sa tingin ko, naging ganito si Lola ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa manggagamot na pinili niya. Kung hindi dahil sa manggagamot na iyon, baka sabi ni Lola, matagal nang nagsasalita ng malinaw si Lola. Sa tingin ko, natakot lang siya na sabihin ni Lola ang totoo, kaya sinadyang suruan si Lola. Kuya Shangyan, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ginang, Ruan. Ginang, Ruan, kumusta? Pwede bang makausap ng saglit? Ayan. Jiwei. Pasensya ka na nitong mga araw na ito.
Naniniwala akong hindi mo sasaktan si Lola. Malapit nang magising si Lola. May mga taong hindi na makapaghintay. Mabilis lang. Mababalik din ang iyong dangal. Kaya nga, ilang araw ka nang nagpapanggap. Nagpapanggap ka pa tapos ang tindi mo pa sa akin. Akala ko talaga, hindi mo na ako pinaniniwalaan. Ting. Pasensya na. Ay nako. Anong ginagawa mo? Mabuti na ang aking binti. Hindi pwede. Hindi pwede. Nasa loob ka ng sasakyan sa liwanag ng araw. Hindi ka ba nahihiya? Pabayaan mo akong tumayo. Gabi na ngayon. Hindi pa patay ang matandang iyon. Gising pa siya ngayon, bagaman hindi makapagsalita, pero darating din ang panahon. Ano ang gagawin ngayon? Ginang, Gwen, hindi mo naman pwedeng ipasa sa amin ang lahat ng ideya na walang ibinibigay na kapakinabangan. Kung hindi, ibigay mo sa amin ang kalahati ng iyong kasunduan. Ibigay mo sa amin. Ginang, Gwen, huwag mo akong sabihan na nawala mo ang kasunduan. Kung nawala, nawala na. Yung mga bagay ng matandang iyon, hindi mawawala sa isang araw. Lahat ay kailangang humarap sa kaso. Agad mo nang mag-isip ng paraan para sa akin. Si Wenzu na ito, talaga bang mapagkakatiwalaan? Hayaan natin ang ganitong bagay, na malinis ang sariling konsensya. Huwag na nating pag-usapan pa. Naghihintay pa rin ang Shen family, pamumuhunan ng pamilya Wen. Tulong. Bilisin mo. Kapag nahuli tayo mamaya, magkakaproblema tayo. Matandang tao. Huwag mo kaming sisihin. Kung may sisihin, sisihin mo ang kaalaman mo na masyadong marami. Ano ang ginagawa ninyo? Lola, ayos ka lang ba? Kayo dalawa, kahit ang matanda ay hindi nyo pinatawad. Hindi ba't pinananatili nyo siyang gising para magpatotoo laban sa amin? Para magturo sa amin? Ruan Jiwei, dumating ka ng tama. Naghahanap ako sa'yo. Wenzu, napakabait ng lola sa'yo. Bakit mo pinabayaan silang dalawa? Nasaktan ang lola. Sino bang nag-utos sa kanya na makinig? Mga bagay na hindi niya dapat marinig. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Xiangyan? Ruan Jiwei, pinatay mo ang lola dahil sa kapalit na kapalaran. Tayo tatlo ay mga saksi. Sa tingin mo, pagdating ni Xiangyan, kanino siya maniniwala? Akala mo ba bobo si Xiangyan? Paulit-ulit nilang niloko si Xiangyan. Sa tingin mo ba si Xiangyan ay maniniwala sa kanila kung si Kuya Xiangyan ay maniniwala sa'yo? Hindi kanya papapalayasin. Naniniwala ka ba? Papasamahan kita kay Kuya Xiangyan ngayon. Pinalayas, ikaw lang. Hindi ako naniniwala. Sige, maghintay ka sa akin. Ginoo. Kuya Xiangyan, bakit ka nandito? Kuya Xiangyan, Sister Jiwei, nang hindi namin naruroon, gusto mong saktan si Lola, huwag mong palampasin siya. Wenzu, nandito na tayo sa puntong ito. Nandyan ka na naman sa paninira sa akin. Yung sinabi niyo kanina. Narinig lahat ni Ayan. Ako, ano bang sinabi ko? Siyempre ikaw. Natakot ka na malaman ng lola ang lahat, kaya sinamantala mo. Gusto niyong patayin ang lola. Ano bang kasalanan ko, na natatakot akong isumbong ng lola? Kayo nga. Kayong tatlo, ang nagplano na ipadala ako, sa kama ng ibang lalaki. Kasama na ang aksidente noon. Kayo tatlo ang may gawa nito. Maingat ninyong pinlano. Ano ang sabi mo? Yung aksidente sa sasakyan, kayo tatlo ang nagplano nito ng sabay-sabay. Lola. Lola, huwag kang matakot, nandito kami ni Ayan. Lola. Sabihin mo sa akin, si Wenshu ba ang nagtulak sa'yo? Ano ang gagawin natin ngayon? Kung ganun, kumikindat ka lang. Kuya Xiangyan, tingnan mo, hindi ako ang nagtulak sa lola, sila ang dalawa. Yung sinabi ko kanina, pinilit nila ako. Wenzu,
Ikaw ang nag-utos ng mga bagay na ito, na ipagawa sa amin. Ikaw ang nagsabi sa amin, na kung susundin namin ang sinabi mo, tutulungan mo ang pamilya Shen. Pero wala kang tinulungan, at pati ang kasunduan sa pag-aari ng pamilya Ruan. Ninakaw iyon, nagsisinungaling ka. Paano ako susuportahan ang pamilya Shen? Kayo pa nga ang lumapit sa akin, para humingi ng tulong. Yung kasunduan, galing din sa inyo. Kinuha mula kay Ruan Jiwei. Kapatid na si Xiangyan, sila ang dalawa. Para agawin ang kasulatan, sila pa ang nanakit kay Ruan Jiwei na babae. Shen Wang. Pinapaatras na ba kayo? Ginoong Xiang, wala talaga tayong kinalaman dito. Si Wenzu, naiinggit siya na gusto mo si Jiwei. Gusto niyang parusahan siya habang wala ka, para matutunan niya. Bigyan siya ng gamot, ipadala sa kama ng matandang lalaki. Lahat ito ay ideya niya. Kuya Xiangyan, inalagaan ko si Lola ng maraming taon. Kung mayroon akong masamang balak kay Lola, bakit ko pa kailangang maghintay hanggang ngayon para kumilos? Wenzu, hanggang ngayon nandyan ka pa, lumipat ng paksa. Ikaw nga, palagi mong kinamumuhian ang matanda, naiinggit ka kay Jiwei. Lahat ng ito ay ideya mo. Tama, Ginoo Xiang. Huwag kang magpaloko sa babaeng ito. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Lola, ikaw na lang ang naniniwala sa akin ngayon. Hindi ko talaga inisip na saktan ka. Sa mga taon na ito, sinasamahan kita sa ibang bansa. Hindi pa nga ako nakabalik sa sariling bahay. Ang saloobin ko sa iyo, talaga bang hindi mo ito nararamdaman? Kuya Xiangyan, tingnan mo na. Nanay, naniwala siya sa sinabi ko. Wenzu, anong ginagawa mo? Sawa ka na bang magpalusot? Nakikita ko ang iyong mga taon na pag-aalaga sa lola. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na umamin. Ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Gusto mo pang saktan ng lola, sa harap ko. Aking kapatid na Xiangyan, hindi mo ako maaaring saktan. May mga bahagi pa ang pamilya Wen sa negosyo ng mga Xiang. Kung gagawa ka ng kahit anong masama sa akin, ipapagawa ko sa aking ama na bawiin ang pondo. Song Cheng. Ginoong Wong, noong nakaraang auction, ang iyong ama, kasama ang ilang mga shareholder, nagbanta kay General Manager, na papalitan ang posisyon ng chairman. Kung hindi, aalis siya sa kumpanya. Ngayon ay si General Manager na, nagawa na ng Pangulong Xiang ang gusto nila. Anong sinasabi mo? Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang ama mo, hindi na isang stockholder ng Xiang. Hindi mo na pwedeng gamitin ang bagay na ito, para manghula kay Ayan. Hindi. Imposible. Ang bahagi ng aking ama sa kumpanya ng Xiang ay umabot ng 15%. Kung siya ay umatras ng pondo, tiyak na magkakaroon ng krisis sa ekonomiya. At saka, narinig ko, alam kong binilihan ka ni Wei para sa isang piraso ng lupa na walang kinikita. Hindi ka maaaring pumayag na bawiin niya ang pondo. Ginoong Wong, mukhang hindi pa nasasabi sa'yo ang halaga ng lupa na iyon. Ngayon ay umabot na sa mataas na halaga. Mahigit 1 bilyon na ito. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba sinabi na yung lupa na yon ayaw na ng aso? Bakit ngayon ang halaga nito ay umabot na sa mahigit 1 bilyon? Tama na. Hayaan silang lumabas at mag-ingay. Kuya Xiangyan, alam ko talagang nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon muli. Umalis ka. Banilinan na kita. Lola, hindi mo ba gustong na maging manugang kita? Pakiusap, tulungan mo ako. Ate Jiwei, nagseselos ako sa'yo, pero hindi kita sinaktan. Sila ang gumawa niyan. Patawarin mo ako, sagot mo lang isang salita. Makikinig si Kuya Xiangyan. Hindi mo pa nagagawa ang makasakit sa akin, pero nasaktan mo si Lola. Hindi ko magagawa na mapatawad si Lola. Dalhin mo siya palayo. Huwag mong istorbohin si Lola sa kanyang pahinga. Kapatid na Xiangyan, gusto ko lang talagang magpakasal sa'yo. Sobrang mahal kita. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pangako, magbabago talaga ako. Kuya Xiangyan, tara na. Huwag kayong gumalaw. Walang gumagalaw. Huwag kayong pumunta dito. Ayan, huwag niyo silang hayaang tumakbo. Huwag kayong magsalita. Papalaya ko kayo. Palayain si Jiwei. Kung hindi, kayo dalawa, hindi makakalabas ng ospital na ito. Ayan. Ayan, nasaktan ka. Walang problema. Ayan. Lola. Nakakausap ka na.
Aalis ako para tawagan si Dr. Chen. Bawasan mo ang bilis. Hindi. Kailangan. Ilagay. Daan. Wen. Zu. Kaunti lang ang alam ko. Huwag kang mag-alala. Nakapagsalita na ang matanda. Magandang bagay iyan. Dapat mabilis siyang gumaling. Tama po kayo. Ako'y masyadong na-excite. Oo nga pala, Tio Chen. Kumusta na ang usapin tungkol sa testamento? Oh, naipadala ko na sila pabalik. Dapat, darating na sila agad. Hintayin mo lang na mapirmahan. Maaari mo nang kunin ang mana. Ayos. Salamat, Tito. Tara na. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaan si Ruan Jiwei makuha ang testamento. Jiwei, samahan mo muna akong umupo saglit. Makipag-usap ka kay Lola. Lola, kamusta na ang pakiramdam mo? Mas mabuti kaysa noong hindi ka pa makapagsalita, mas magaan ang pakiramdam. Alam mo, nagkamali ako sa'yo. Walang anuman, Lola, naiintindihan ko. Mabait kang bata. Ikaw at si Xiaoyan, ano na ang nangyari sa inyo? Si Xiaoyan ay isang tuwid na tao. Hindi siya masyadong marunong makipag-ayos sa mga babae. Kung sakaling may gawin siya sa iyo, mali ang lugar. Sabihin mo sa Lola, pakikitungo niya sa kanya. Walang Lola. Mabait siya. Kaya't nakakapagpahinga na ako. Kailan ninyo gaganapin ang kasalan sa pagtanggap, Lola? Aayusin ko na lahat ng ito. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ikaw nga. Magpahinga ka na lang sa bahay at alagaan ang sarili. Kung papayagan mo akong maging kampante, hindi na sana ako magsalita ng marami. Ginang. Ang Ginoo at si Ginang Ruan ay may magandang relasyon. Ang Ginoo ay madalas pang naghahanda ng mga sorpresa para kay Ginang Ruan, talaga. Impormasyon, tahimik, magdagdag ng tawag, video call, hello. Ginang Ruan, oh. Dumating na ang iyong padala, pakiusap, pumunta ka at pirmahan ito. Sige, babalik ako agad. Lola, may kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Anong nangyari? Dapat na ipadala na ang testamento sa pamilya ni Ruan. Babalik muna ako, sasamahan kita. Hindi na kailangan, manatili ka na lang sa bahay kasama si Lola. Hindi na kailangan ng kasama, walang kwenta. May si Lao Chen. Sapat na ang kasama ko siya sa bahay. Sinasabihan ako ng lola ko, kaya't kailangan kitang samahan. Hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Kailan ba kita sinisisi? Kaya halikan mo ako sandali. Pinapanood tayo ni Lola at ng iba pa. Hindi ka humugutin. Maniwala ka ba? Dito mismo kita aayusin. Yingbei. Delivery guy, lumayo. Yingbei, sino kayo? Anong gagawin ninyo? Ibigay mo sa akin ang dokumento. Hindi kayo ang tatanggap nito. Hindi namin pwedeng ibigay sa inyo. Sabi ng surir ayos lang. Hihintayin niya ako sa pintuan. Bakit nawala? Tara na.
Tanging sina Ruan Qiao at Shen Wang ang nakakaalam tungkol sa testamento. Nako, Tiyo Chen. Ayan, dalhin mo ako sa ospital. Sino kayo? Mag-ingat, tatawag ako ng pulis. Tumahimik ka. May pirma ba? Pwede nang kunin ang testamento. Ting. Hindi ka naman si Ruan Jiwei. Hindi mo kailangang alamin kung sino ako. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung napirmahan mo ba para makuha ang testamento ng pamilya Ruan. Malinaw na nakasulat sa testamento ang ari-arian ni Nang ipapasakay ng Jiwei. Kahit na pumirma na siya, hindi pa rin niya makukuha ang mana. Hindi ko alintana kung kanino ang pangalan ng mana. Ang perang ito dapat mapunta sa amin. Kung hindi mo magagawa, wawasakin ko ang iyong kamay. Ginoong Chen, narinig ko na ikaw ay acupuncturist. Magaling ka dyan. Kung masira ang kamay na ito, hindi ka na makakapagpagaling sa iba. Isang perang hindi sa iyo, at ang iyong kinabukasan, magaan at mabigat. Naiintindihan mo ba? Kahit na pumayag ako sa inyo, ang ibang mga kasosyo sa Ruanxi, hindi rin papayag. Walang silbi ang pagpipilit mo sa akin. Tanging pangalan lang ang kanilang pinapansin. Huwag na akong pahirapan pa. Mag-asawa ng NGUYN. Dahil ipinagkatiwala mo ang yaman sa iyo, ibig sabihin, may karapatan ka. Ibigay ito kanino man. Tungkol sa ibang mga shareholder ng NGUYN, hindi sila dapat ikabahala. Agad na ibigay ang yaman. Paumanhin. Hindi ko maibibigay kung maghihintay kayo kay Jiwei na magdala ng pulis. Pwede rin akong sumama sa inyo habang naghihintay. Umalis na muna. Hindi pwede. Hindi makukuha ang mana ngayon. Mas lalo pa itong hindi makukuha sa hinaharap. Gusto mo bang si Ruan Jiwei? Hawakan mo ang lahat ng aming ebidensya. Huwag kalimutan ang kanyang mga magulang. Pero ikaw ang nakapatay sa kanila. Sige na. Basta nasa kamay pa ni Ruan Jiwei ang pera, may pagkakataon pa tayo. Umalis na muna. Pero na. Into. Hindi ko kayo pinapayagang umalis. Pakawalan mo. Tawagin ang iba, dali. Tayo na, halika, dali. Tawagin ang iba. Tito Chen, lumayo ka. Kung hindi, papatayin kita. Tara na. Tara na. Hala. Hala. Susuong ko sila. Tiyo Chen, Jiwei, pasensya na. Hindi ko naiwang anuman sa'yo. Walang anuman, Tiyo Chen. Habulin sila. Makuha na ang issue, ang sugat mo. Aayusin ko na lang para sa'yo. Sige. Jiwei, nangyari ng misteryoso ang pagkamatay ng mga magulang mo noon. Noong panahon na yun, ang kanilang otopsiya ay ginawa ng isang kaibigan ko. Tingnan mo nga. Sila ay pagkatapos ng mekanikal na kamatayan, sila lang ang sinunog. Noong binigay nila sa akin ang kanilang testamento, sabi nila sa akin, kung sakaling may mangyaring masama sa kanila, kailangan nilang ipasuri ang kanilang katawan. Mukhang alam na nila noon pa na magkakaroon sila ng problema, kaya alam na nila agad na may hindi tama kina Ruan Qiao at Shen Wang, pero hindi nila napansin noon ang pangalan ni Ruan Qiao. Simula nang amponin kami ni Ruan Qiao, pantay-pantay ang trato nila sa amin, pero si Ruan Qiao ay hindi kontento. Palagi niyang iniisip na may utang na loob sa kanya ang mga magulang. Noong una, pinadala kami ng mga magulang namin sa ibang bansa para mag-aral, ngunit tumanggi siya. Maaaring noon, nakuha na ng mga magulang na may problema na siya. Ayon sa ugali ng iyong mga magulang, dahil alam na nila noon pa na magkakaroon ng problema si Ruan Qiao, dapat ay naghanda na sila na kolekta na ang mga ebidensya. Nalulungkot ka ba? Tungkol ba ito sa mga tito at tita? Ayan. Gusto kong bumalik sa lumang bahay. Sasamahan kita. Salamat. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, halikan mo ako sandali.
Matapos ang malaking apoy, gamit ang lahat ng ipon ko, pinagawa ko ang lugar na ito. Ang natira lang dito ay ang painting na ito, na medyo buo pa. Marahil nakatakda talaga ito. Wala talaga ang puso niya dito. Kapag nakuha mo na ang mana, dalhin mo ako para makilala sila, tito at tita. Okay ba? Oo. Ayan. Hahanap muna ako ng isang bagay. Hintayin mo ako dito. Babalik agad ako. Sige. Naghihintay ako dito sa'yo. Tama nga, nandito nga. Tama nga. Talagang may ebidensya ang mga magulang. Papa, Mama. Kung alam ko lang ng mas maaga, ang plano ni Ruan Kiyaw. Hindi sana kayo namatay. Bakit nandito si Ruan Jiwei at Xiang Yan? Sabi ko na nga ba, yung dalawang maikling buhay, tiyak na may iniwan silang bagay para sa kanya. Talagang hindi nila ako itinuturing na pamilya. Bakit si Ruan Jiwei lang ang may alam? Ako wala. Tara na tayo. Parang nahuli na tayo ni Xiang Yan. Hindi ako aalis. Kailangang makita ko ngayon, yung dalawang malas na yon, na iniwan niya sa kanya. Ikaw. Kung hindi ka aalis, ako ang aalis. Ayokong mahuli ng Shenzhen. Ikaw, isang malaking lalaki. Ano ang kinatatakutan mo? Ako. Shenzhen. Shen Wang. Binibenta mo ako. Shen Wang. Hindi maganda. Saan ka pupunta? Akala mo makakatakas ka ngayon. Ruan Jiwei, alam ko na. Tinitingnan nila ako ng mababa, kahit mamatay pa, iiwan ko pa rin sa'yo ang mga bagay. Ako lang ang wala. Sinasabi mo ba na hindi ka tinitingnan ng mga magulang ko ng maayos? Simula nang pumasok ka sa pamilya ni Ruan, anong meron sa'yo na wala ako? Nakalimutan mo ba kung bakit tinanggap ka ng mga magulang ko noon? Bakit nila tinanggap ka? Ayaw nilang alagaan ka. Kung ayaw nila, di sana hindi ka tinanggap. Hindi ko hiningi na alagaan nila ako. Kung hindi dahil sa iyo noon, na umiiyak at humihingi sa kanila, paano pa nila tatanggapin ka? Huang Qiao. Talagang masaya ang buhay mo. Nakalimutan mo na lahat ng nangyari noon. Lahat ng iyon, tuluyang nakalimutan mo na, talaga. Sila rin naman ang may gusto. Kung sila'y walang puso, at hindi ako tinanggap, maaaring, makahanap pa ako ng mas magandang pamilya. Kung ayaw mo sa bahay na ito, pwede kang umalis. Ngunit bakit gusto mo pa rin ang dalawa, at hindi ka pa rin kontento, at gusto mo pang patayin ang aking mga magulang? Noong una, isang pagsasakata ang ibinigay. Bakit sila? Akala niya matapang at sinungaling, na tinulungan niya akong mag-apply. Pero sa huli, wala rin naman. Sila ay pabor lang. Hindi mo ba ayaw sa sarili mo? Palagi ka ganito. Hindi mo sinasabi kung ano talaga ang gusto mo. Pagkatapos, magsisisi ka na. Pasensya na kayo lahat. Akala mo lahat ng tao katulad mo, parang bulate sa tiyan mo ba? Kulang lang talaga sila sa pag-iingat. Kung talagang mahal nila ako, malalaman nila kung ano talaga ang gusto ko, at hindi yung pakitang tao lang na pagmamalasakit sa akin. Ayaw ko nang makipag-usap sa'yo, kahit ano pa. Nahanap ko na ang ebidensya na nagsasabi na ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang magulang ko. Ipapasa ko na ito sa pulis. Ipaliwanag mo ng maayos sa pulis. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Dapat naisip ko na.
na kaya nilang mauna, ilipat ang mga ari-arian ng kumpanya, ay imposible, na iwanan sa'yo kahit kaunting pera. Oo nga. Ikaw ang kanilang tunay na anak na babae. Hindi nila papayag ang mamatay ng walang saysay. Siguradong may naiwan silang ebidensya. Nasa loob ba ng bag mo ang ebidensya? Kumusta ka na? May nasaktan ka ba? Talagang ayaw mong magbago. Ngayon, huwag ka nang magpapalusot pa. Tara na. Masakit ba? Masakit. Paghinga mo lang, mawawala na ang sakit. Sige na, uwi na tayo. Naghihintay na si Lola sa bahay, baka mag-alala na siya. Lola, bakit ang tagal mong nakauwi? May mga bagay na naantala. Lola, pagod na si Jiwei. Dadaling ko na siya sa kwarto para magpahinga. Huwag mong hayaang mapagod si Jiwei. Naintindihan mo ba? Jiwei, magpakasal tayo. Oo. Akin. Wala akong nakita na testamento ng mga magulang sa katawan ni Ruan Kiao. Nagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Saan ka pupunta? Bibili ng gulay. Babalik ako para lutuin ito para sa iyo at sa lola mo. Sasamahan kita pumunta. Hindi pwede, kailangan kong manatiling misteryoso. Walang pwedeng sumama sa akin. Sige na. Uwi ka agad. Oo. Wala pang hawak na telepono. Paano ka bibili ng gulay? Direktor ng negosyo, kakapanood ko lang ng surveillance. Si Miss Ruan ay dinukot ng isang tao. Balikan natin dito.
Huwag na kayong magsisikap pa. Shen Wang. Tinatangka mong manakat ako. Ibalik mo sa akin ang U-Disc. Ibibigay ko sa'yo. Sige, pwede. Ji-Wei. Noon, willing ka naman, iwan ang Xiangyan, basta't kasama ako. Muling makipag-ugnayan ka sa akin, okay ba? Basta't kasama kita. Ibabalik ko ito sa iyo. Nangangarap ka. Gusto ko lang si Xiangyan. Hindi ko talaga gagawin ito, ang magtaksil kay Xiangyan. Paano kung idagdag natin ito? Totoo nga, nasa iyo ang testamento. Ji-Wei. Alam ko, matagal mo nang gustong buhayin ng pamilya Ruan. Sama-sama tayong kunin ang perang ito, magsisimula tayong muli, okay ba? Pinapangako ko. Mula ngayon, susundin ko lahat ng sinasabi mo. Walang pag-asa. Hindi ko ibibigay ang mana sa'yo. At lalo na, hindi ako makikipagkasama sa'yo. Kung ganun, ang mga bagay na ito, wala na rin silang silbi. Huwag na. Gusto mo pa rin akong saktan gamit ito. Ngayon, wala nang ebidensya. Wala akong kasalanan. Hindi ako nagkasala. Ji-Wei. Sumama ka na lang sa akin, okay? Mamahalin kita ng buong puso, ayos ba? Umalis ka na. Kung malaman niya ni Xiangyan, hindi kanya patatawarin. Dapat makahanap siya dito muna. Itong bagay na ito ay ibibigay ng mga magulang mo kahit mamatay sila. Sigurado ka bang ayaw mo? Ganyan ka dapat maging maamo. Tumigil ka na. Ako si Ji-Wei. Umalis ka na. Ji-Wei, huwag mong hawakan ako. Huwag mong hawakan ako. Ako si Ji-Wei. Tingnan mo, ako ito. Ako si Xiangyan. Halika. Ginoong Xiang, paano natin haharapin ang mga taong ito? Ayan. Nandito sila sa loob, mga ebidensya sa pagpatay sa aking mga magulang. Gusto kong sila ay mapanagot ng batas. Ate, alam kong nagkamali ako. Dati tayong sobrang close. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, okay ba? Ji-Wei. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako minsan. Akala mo, sa isang salita lang ninyo, matutumbasan na ang buhay ng mga magulang ko. Ang pagpatay sa aking mga magulang. Hayaan na lang natin ang batas ang humusga sa inyo. Song Cheng. Dalhin mo ang USB drive para ayusin. Ay dala sila sa pulisya. Sige. Sige na. Wala nang problema. Uuwi na tayo. Ginoong Xiang, matagumpay nang nakapag-invest sa Ruan. Ang mga dating kasosyo ay naibalik na rin ang ugnayan. Nasaan siya? Ginoong Xiang, ito po. Mas mabuti pang ikaw na mismo ang pumunta at tingnan. Masakit pa ba? Hindi na. Tikman mo nga. Kumusta ang gawa ko? Sarap. Masarap. Kung ikaw ang gumawa, kahit ano pa yan, masarap at nakakainom.
Bakit hindi kita nakita dati? Ang ganda ng pagsasalita mo. Ji-wei. Bibigyan kita ng isang regalo. Humarap ka. Pwede ka nang magbukas ng mata. Ito lahat ay sarili mong paghahanda. Gusto mo ba? Gusto ko. Subukan mo muna. Hihintayin kita sa baba. Guaksan Liang. Maganda ba? Ji-wei. Pakasalan mo ako.